Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat ngayong araw na ito ng Huwebes. Ikalabing-isa na po tayo sa buwan ng Disyembre, araw at oras dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot po ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating engineering side sa Master Control. Kasama natin si Ms. Emilio Junela. Sa ating Wirecast, kasama pa rin natin si Hero at sa ating live audio streaming si Leo Magpayo. And of course, ang ating pong producer at executive producer, nandiyan pa rin sina Jerome Toledo at ang ating EP, si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube channel, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming. And of course, tayo po ay nakakarating din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating international broadcast. Yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Katuwang natin dyan ang United States Agency for Global Media o mas kilala rin sa tawag na Voice of America. So anumang oras, anumang araw, umaga, tanghali, hapon o gabi, kami po ay pwede nyo pong subaybayan dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sapagkat ang ating pong broadcast Monday to Friday ang operations po ng ating himpilan. Monday to Sunday, that's Monday to Sunday. Nag-i-start po na alas 7 ng umaga at nagtatagal ng hanggang alas 3 hanggang minsan umaabot ng alas 4 ng umaga the next day. Ganyan po kahaba ang aming pagbo-broadcast upang mas marami po tayong marating na mga kababayan natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi yung ating mga kababayang overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo at ang ating Filipino diaspora. Yan, ano po. So, please support and follow ang ating FB page, Radyo Pilipinas World Service at paki-subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel. At para po sa edisyong ito ng ating programang Global na Tayo, may magandang kaganapan naman po kaming ihahatid sa inyo sapagkat sa likod po ng mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, sa issue pa rin ng corruption, issue pa rin ng mga flood control project anomalies, at ano pang mga hamon na kinakaharap ng ating bayan. May mga magagandang kaganapan naman po nangyayari dito sa loob ng ating bayan, which I think you should also know at makarating po sa ating mga overseas Filipino workers at sa ating mga Filipino diaspora. O nga pala si Brian, magandang umaga sa iyo Brian, kung nakikinig at nanonood ka man po sa Thailand. Thank you very much Brian doon sa report mo from Thailand hinggil dito sa nangyaring muling pagsiklab ng kaguluhan sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. And of course, si Miss Betty Atinan from Singapore. Magandang umaga sa Tita Betty. At siyempre, si Sean Kyle Flores, kung dito naman sa loob ng bansa, si Sean Kyle Flores mula po dito sa Pampanga. At doon sa mga sumusubaybay sa atin sa shortwave, shortwave broadcast natin. Ayan. Nakakatanggap tayo ng mga shortwave reports. Nagpapadala sila ng mga audio-video capture ng mga programa natin through shortwave. Hindi ko na matandaan. Si Sekar PS, magandang umaga sa iyo. Yung ating grupo na DX Shortwave Radio. DX Shortwave Radio, good morning. If you're listening and watching to this program, thank you very much for posting audio and video captures of our English and Filipino programs through shortwave broadcast. Okay? And of course, dun sa mga kababayan natin dito sa Vigan. Sa Vigan. Sa Ilocos, magandang umaga po sa inyo. And of course, sa Cavite, yung nagpadala rin sa atin ng reception report with an audio and video capture na taga Cavite. Magandang morning din sa iyo. And of course, para po sa araw na ito ng ating programa, tayo po ay tututok dito sa mga magandang accomplishments sa larangan ng turismo. Sa larangan po ng turismo, tourism. Bakit ko nabanggit na magandang mga kaganapan? Okay, sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng ating tourism industry, mukhang nagpakita na naman po ng tikas at lakas ang ating industriya ng turismo
Sapagat ang Pilipinas po sa ikapitong magkakasunod na pagkakataon. Ulitin ko ang Pilipinas po sa ikapitong pagkakasunod na pagkakataon ay napanalunan. Ito, seventh ito pang-pito na ito. Napanalunan po, nakuha, nabag natin yung leading dive destination for the 7th consecutive title. Alright? Samantalang ang Manila, yung siyudad ng Manila, for the 3rd consecutive pangatlong pagkakataon, nakuha rin niya yung world's leading city destination. Imagine niyo yan, tinalo ang China, tinalo ang US, maraming bansang tinalo ang siyudad ng Maynila para makuha yung 3rd consecutive world's leading city destination award. At itong Boracay, nakuha na naman yung world's leading luxury island destination. Ayan, di ba? Marami rin naging kakumpetensya dyan ng Boracay, pero nakuha pa rin po ng Boracay itong world's leading luxury island destination. Sa suma total, ang Pilipinas po ay nagkaroon ng 6 na awards sa may 2025 WTA Asia and Oceania Gala. Ito pong ginanap noong October 2025 sa Hong Kong. Ayan, biruin niyo yan, 6 awards. At ulitin ko 7th consecutive title as the leading dive destination dito sa Pilipinas. Manila, 3rd consecutive World Leading City Destination Award. At ang Boracay, yung nga pong World's Leading Luxury Island Destination. Para malaman po natin ang magandang balita sa detalye, malalaman natin yan. Kasama po natin ang ating Department of Tourism, Assistant Secretary Serena Zara Loyola. Magandang umaga po, Assistant Secretary Loyola. Si Raisan Pang po ito sa programang Global na Tayo. Sir Ray, magandang umaga po sa inyong lahat at sa po na aking mga kasamahan sa Department of Tourism sa pangunguna ni Secretary Cristina Garcia Frasco. Kami po ay bumabati ng good morning sa lahat ng inyong tagapakinig. At tama po yan, Sir Ray, yan po yung ating good news. Talaga namang muling kinilala, hindi lang ng isang beses kundi ng maraming ulit ang Pilipinas sa recently concluded World Travel Awards 2025. At isa doon sa ating ipinagmamalaki talaga, Sir Ray, yung ating pagkilala bilang world's leading dive destination. Dahil sa ikapitong sunod na taon ay muli po itong nakamit ng Pilipinas. Itong mga awards na ito, Sir Ray, ang bitbit nito talagang these awards carry great significance not only because of the international titles, but because they represent, Sir Ray, a strong vote of confidence in Philippine tourism. At katulad po ng inyong nabanggit, tayo ay nanalo rin as a world's leading city destination, that's for Manila. And nandyan din po yung pagkilala sa Boracay naman bilang world's leading luxury island destination. So ito, Sir Ray, hina-highlight nito yung iba't ibang strength ng Philippine tourism dahil kung mapapansin po ninyo, kinilala nito yung ating yung underwater natin, yung marine treasures, yung vibrant urban cultures para sa Manila, and for Boracay naman yung world-class island experiences. Alright. So, napaka overwhelming para sa akin kasi 7 magkasunod na pagkakataon leading dive destination at Manila, 3rd consecutive world's leading city destination. So, sa mga nabanggit po ninyo, Assistant Secretary Zara Loyola, ano po ba yung masasabi nating that stood out? Talagang nag-stood out sa mga hurado para ibigay sa atin itong 7th consecutive title na to at yung 3rd consecutive title na world's leading city destination. Magandang tanong yan, Sir Ray, kasi marami yung nagsasabi, ano ba yung meron sa Pilipinas? Bakit tayo yung palaging nananalo? Pero ang hindi po alam, kahit ng marami sa ating mga Pilipino, isa ang Pilipinas doon sa tinatawag natin na mega biodiverse countries. At sa buong mundo, Sir Ray, 18 lamang tayong mga bansa niyan. Ang ibig sabihin po niyan, kasi yung 70 to 80% of the Earth's entire species, and much of that can be found underwater. At marami po niyan ang matatagpuan dun sa ilalim ng tubig natin dito sa Pilipinas. And yung dive tourism nga, ito this has long been one of the strongest products of Philippine tourism. At pagdating po ni Secretary Frasco bilang isang certified diver, ay talagang ipinag-utos niya na palakasin na itong tourism product na ito. Bukod sa pagbuo ng tinatawag nating TWG para i-gather lahat ng mga ahensya na may kinalaman sa diving na nasa ilalim ng Department of Tourism, ay
nilaunch din po natin sa ilalim ni Secretary Frasco yung Dive Experience Program. So ito ay isang programa na kumikilala at nagpapatibay doon sa dive tourism bilang isa sa mga pinakamalakas na produkto ng Pilipinas. Ang hindi alam din, Sir Ray, ng marami, kasi yung iba pag binanggit na diving, parang ang nasa isip nila, hobby lang yan, pampalipas ng oras. Pero ang hindi po nare-realize ng marami, alam mo, Sir Ray, maraming divers sa iba't ibang bahagi ng mundo at humahanap sila ng mga magagandang lugar, magagandang dagat para puntahan at sila, Sir Ray, ito ay mga divers na talagang gumagastos. Yes, oo. So, natutulungan yung local economy. Halimbawa po, isa sa mga pinaka-popular na destination natin ay sa Mualboal sa Cebu. So, kapag pumunta ang isang diver doon, yung iba po nagre-rent ng equipment at syempre kailangan meron silang mga dive masters na kasama na tutulungan yung mga local community, yung ating mga dive resorts, nagkakaroon ng kita yung ating mga kapwa Pilipino. Totoo po yun. Parang ASEC Zara Loyola, parang trickle-down effect ng economy. Napupunta. Correct, Sir Ray. Alright. So, pero ano naging participation dito ng mga local government units? Of course, kasi itong mga spots na ito, itong mga diving sites na ito, itong Manila getting the leading city destination award. Of course, hindi naman mabibigyan siguro ng award dito kung walang mga effort ang mga local governments dito. How was the participation ng mga LGUs para ma-secure po itong award na ito? Atong WTA awards na nakuha natin, Sir Ray, ito ay produkto ng voters campaign. So, bumoto po ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo at ang lumabas ay tayo yung may pinakamaraming boto na nakuha. Pero tama ka, hindi naman natin makukuha to, Sir Ray, kung wala yung tulong ng local government unit. Kagaya nga po ng paulit-ulit ng sinasabi ni Secretary Cristina, ang tourism ay isang shared responsibility. Ibig sabihin, hindi po ito kaya ng Department of Tourism lamang. So, yung pagpapanatili ng kagandahan, ng kaligtasan ng ating mga destination, napakalaki po ng papel ng ating mga LGU dyan. So, yung tulong ni na Governor, ni na Mayor, malaking bagay po kapag ka-supported nila itong mga proyekto na kagaya nito. At mabanggit ko na rin, Sir Ray, we're also investing in both infrastructure and community capacity. Katulad na lamang po yung mga hyperbaric chambers for diver safety, na very important ito para sa mga popular diving destinations natin. Well, kahit hindi sa mga popular ones, so ang ginawa po ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan sa TIAZA, ito po yung infrastructure arm ng DOT, ay naglagay po tayo mga strategic locations ng hyperbaric chambers for the safety of our divers. Alright. So, can we say ASEC Zara Loyola na when it comes to infrastructure, kasi isa sa mga tinitignang barometer din nung mga nagtatasa o yung nagbibigay ng kanilang mga objective views kung nag-i-improve ang tourism industry sa isang bansa. Can we say that the infrastructure system o infrastructure dito sa Pilipinas in relation to the tourism industry, masasabi po ba natin nag-improve na sa kabila po ng mga issue na kinakaharap natin ngayon patungkol sa mga anomalous infrastructure projects? Magandang tanong yan, Sir Ray. Sa ilalim ng panunungkulan ni Secretary Frasco, talagang at the very onset, yung tourism infrastructure, yung isa po sa ating pinagtuunan ng pansin. So, isa sa mga maipagmamalaki naman namin sa Department of Tourism, mula zero, Sir Ray, in 2022, zero po. Nagkaroon tayo ngayon, meron na tayong 14 operational tourist rest areas. Yung tourist rest areas natin, Sir Ray, katulad kapag tayo po ay pumupunta sa ibang bansa, kung na-experience ng ating mga tagapakinig, ito yung mga lugar kung saan ang mga turista ay pwedeng magpahinga. At libre at wala pong binabayaran. So, ngayon, Sir Ray, meron na po tayong ganyan. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, meron po tayo sa Palawan, meron tayo sa Cebu, meron sa Manolo Fertich, diyan sa Bukidnon, meron sa Samal Island, meron sa Ilocos. At
marami pa po ang planong ipatayo ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan muli sa PIESA. So, maikwento ko lang, Sir Gay, ang kagandahan po nitong mga tourist rest areas na ito, yung ating mga turista, at hindi lamang po ito para sa mga international tourists. Pwede rin po ito sa mga domestic tourists. Pwede po silang gumamit ng workstation. So, kung kailangan biglang may kakailanganing trabahuhin, pwede silang gumamit doon ng kanilang mga laptop, mga iPads, ng kanilang mga gadgets. Pwede din po mag-charge. Libre po yan, Sir Ray. Alright. So, At kung kakailanganing gumamit ng banyo, meron din po malinis, meron tayong mga toilet at even for PW alright. stations, at meron din pong shower areas. Alright. Libre yan, Sir Ray, ha? Libre lahat. Okay, may wifi na Libre lahat na. po yan. Wow. Halimbawa po, ma'am, matanong ko lang po, Asek, halimbawa ako'y, hindi naman ako local tourist. Halimbawa, napasyal lang ako sa isang lugar, nakita ko yung inyong infrastructure na yun. Pwede ba akong gumamit ito? The tourist rest area, Sir Ray, ay pwede po kayong dumaan. Actually, ini-encourage po namin. Kasi ang isa sa magandang component nun, Sir Ray, ay meron din pasalubong center. Uy. So, yung ating mga MSMEs, naglalagay po sila, nagdi-display sila ng kanilang mga produkto. Ito po ay mga local makers from the community. So, pag kayo po ay napadaan doon, baka maisipan yung bumili ng pasalubong, di nakatulong pa po kayo doon sa ating community. Yan, okay. Hindi natin maisasantabi yung laki ng contribution ng tourism industry sa overall economic performance ng ating bansa. Asek Zara Loyola, especially yung contribution ng tourism industry sa overall gross domestic product ng bansa natin, sapagkat of course sabi ko nga kanina, meron trickle down effect kasi yan may trickle down effect. Yung mga turista na nagpupunta rito, both local and foreign, hindi lang foreign, maski yung mga local tourist, kapag nagpupunta dito sa ating bansa o nagtutungo sa mga tourist destination, yung trickle down effect na sinasabi at pinag-uusapan namin ni Asek Zara Loyola, yung pag gumastos yung turista, mapa-local o mapa-foreign, syempre magti-trickle down yan. Tulad na sinabi nga ni Asek Zara Loyola, yung mga LGUs may mga sarili silang produkto, binebenta nila yon. Okay, bibili ka, so ibig sabihin you're supporting the local industry. Ngayon, yung local industry na yun, nag-i-employ yun ng mga workers. So, sinusuportahan mo yung mga workers, di ba? Tapos yung sa paligid ng mga tourist spots, mayroong mga kainan, di ba? O pag may makainan, di kakain ka, so you're still supporting that industry. And of course, yung transportation, yun din, di ba? Tama po ba ako doon, Asek Zara Loyola? Tama yan. Napakalaking tulong po ng tourism sa ating mga local communities. And in effect, malaki yung nagiging ambag nito sa ating ekonomiya. Katunayan, Sir Ray, noong 2024, yung contribution ng tourism sa ating GDP umabot ng 8.9%. Wow. Pero katulad nung nabanggit mo kanina, Sir Ray, di ba, yung mga restaurants, mga Yes. tour operators, Opo. accommodations, even mga transport, ang ultimately, ang pinaka-epekto po ng turismo kapag ating sinuportahan ay yung job generation. Yun. Ito po yung component ng turismo na pinaka-importante sa lahat dahil ito ay nagbibigay ng trabaho sa milyong-milyong Pilipino. Alam niyo ba, Sir Ray, noong nakaraang taon, halos 7 million po na Pilipino ang nabigyan ng trabaho sa turismo. Ito po yung direct tourism jobs. Meron pa tayong tinatawag na indirect jobs. So, ito naman po yung umabot naman sa nasa 16 million naman yan sa first quarter pa lang ng nakaraang taon, Sir Ray. So, magandang investment po ito para sa ating pamahalaan kung mababanggit ko lang, Sir Ray, dahil sa bawat piso na inilalaan natin sa turismo, ang balik po nito sa atin halos 6 na piso. Wow. Okay. Malaki. And naalala ko yung job generation, Asek Zara Loyola. Ang alam ko, meron ding usapan nun, tie-up, I think, with the senior citizen groups para magamit as also tourism guides. Ay isang maganda po yung inisyatibo rin sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism sa Intramuros Administration. Tayo po ay nag-train. Ito po ay isang bahagi ito ng training program ng Department of Tourism kung saan binigyan natin ng training yung ating mga
senior citizen Yes. para sila ay makapag-provide ng tour guiding services. Yan, okay. Pero sa ngayon po, after winning these awards, 7th consecutive title as the leading dive destinations, Manila as the 3rd consecutive world's leading city destination, and Boracay as the world's leading luxury island destination. Ano pa ang nakikita niyong challenges ng Department of Tourism to further promote and strengthen our tourism industry? Sa 2026 budget po ba, sapat po ba ang budget na na-allocate para po sa tourism industry natin? We're very thankful, Sir Ray, kasi pinakinggan po ng ating mga mambabatas yung kahilingan ng Department of Tourism na tayo ay magkaroon ng karagdagang budget. So, we're very hopeful that we're optimistic that for the next year, we have rosy prospects for the tourism industry. At yung binanggit po ninyo, Sir Ray, pagdating naman sa mga challenges, marami pa rin po. Lalo pat ngayong taon, isa na dyan, Sir Ray, yung sunod-sunod na calamities Yes, na ating naranasan. Kasi alam mo, Sir Ray, malaki rin yung tama nito sa ating mga bisita na nagpaplanong pumunta sa Pilipinas dahil kung babalikan po natin, nagkaroon tayo ng series of earthquakes, nagkaroon tayo tinamaan din po tayo ng mga super typhoons. At karamihan sa mga nadaanan po ay yung ating mga premier tourist destinations. Yes. So, kinalulot po namin dahil nagkaroon po talaga ito ng epekto sa ating mga tourist arrivals. Pero sa kabila po niyan ay patuloy naman po yung mga efforts at mga initiatives ng Department of Tourism to strengthen our marketing and promotions of the country. Wow, okay. Yan ko lang, Sir Ray, alam nyo ba nung nagkaroon tayo nung mga sunod-sunod na natural calamities, nagkaroon ng umabot na rin po, Sir Ray, kasi sa 31 travel alerts mula sa iba't ibang bansa bilang paalala nga sa kanilang mga citizen sa sitwasyon sa Pilipinas. So, yun, meron din po siya talagang tama doon sa ating tourism industry. And then, pagdating ng iba pang challenges, nandiyan pa rin po yung ating connectivity. In particular, sa China, 40% pa lamang po ng pre-pandemic air seats yung ating nare-recover. So, marami pa rin pong hahabulin yung Department of Tourism at kailangan din po namin yung tulong at suporta ating mga stakeholders at ng iba't ibang ahensya pa ng pamahalaan para tuloy-tuloy na yung ating magandang performance po. Alright. Pero mapahabol ko lang ito, ASEC Sara Loyola, nung nagpunta ang Pangulo Marcos Jr. State visit niya sa India, parang may mga write-ups, may mga impormasyon na lumabas na tumaas ang bilang ng mga Indian nationals na nagtungo dito sa Pilipinas at added to the tourism industry. Well, isa na po yan sa mga ina-anticipate natin, Sir Ray, because prior to the visit of the President, nagpunta rin po doon si Secretary Frasco. Yes. At isa po sa mga ginawa natin ay nakipagpulong po siya sa ating mga tourism stakeholders sa India, sa outbound and inbound tour operators. Meron din po sa mga airlines, even yung mga film producers doon, Sir Ray, para ikayatin sila na i-discover yung Pilipinas. Pero ang pinakamagandang development out of those meetings, Sir Ray, na ginawa po ni Secretary Frasco, ay yung pag-establish po at pagkumpirma ng mga additional flights to the Philippines. Yes, Po lumilipad na yung Air India directly to the Philippines. Napakalaking bagay kasi nun, Sir Ray, dahil nababawasan yung travel time ng ating mga turista. So, from India, direkta na po, meron to Manila, and from Manila to India. Yun. Napakalaking bagay kaya nun, po, ASEC Sara Loyola, yung direct flight, kasi yung marami kang layover, stopover. Malaking bagay yon, yung direct flight na yun. That could really boost tourism. Maraming oras yung mababawas, Sir Ray, kapag direct flights. Tsaka may so, chance... hindi lamang po yan, yes. Sorry, go ahead, sir. Kasi may chance pa na may mawalang bagahe. Maligaw. Hindi mawala, maligaw. Kasi transfer ka ng aeroplano eh. Okay. Ay, totoo po yan. Kasi pag bumabiyahe tayo, talagang minsan iniisip natin na kasama ko bang dumating dito yung aking bagahe, di ba po? So, ang laking bagay kapag ka direct flight. So, hindi lamang po yan, Sir Ray, that's what I was trying to say. Hindi lamang po direct flight to India, but meron na rin po tayong direct flights to Paris, meron din po from Australia, meron din po from US, at maraming iba pa po
So ito po ay kabilang sa maraming efforts at initiatives ng Department of Tourism para mas palakasin pa yung ating marketing and promotions para naman yung ating mga bisita mas mahikayat pa po to Alright. discover the many reasons to love the Philippines. Indeed, there are many reasons to love the Philippines. Maraming salamat po, Assistant Secretary Zarina Zara Loyola. Nadalas meron pa ho kayong mga importanteng mensahe na gustong ipaabot sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin, hindi lang dito sa loob ng bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Go ahead po, Assistant Secretary Zara Loyola. Thank you very much, Sir Ray. It's always a pleasure to talk to you. At here at the Department of Tourism, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumatangkilik sa ganda ng ating bansa. Kagaya nga po ng laging sinasabi ni Secretary Cristina Garcia Frasco, we thank our tourism stakeholders, the LGUs and local communities for their unwavering support and dedication to maintaining the quality of Philippine tourism, Sir Ray. No? Ito pong mga awards, yung mga recognitions that we receive, these are not just the country's achievements, Sir Ray. Ito po ay reflection ng hard work. Hindi lamang po kasi ito trinabaho ng Department of Tourism, ito po ay refleksyon ng hard work ng aming mga stakeholders, ng mga LGUs, ng local communities, yung kanilang commitment at of course yung kanilang love para sa Philippines. Muli po, maraming salamat po, Sir Ray. Maraming salamat po. Kami po dapat magpasalamat sa inyo, Assistant Secretary Zarina Zara Loyola ng Department of Tourism. Thank you very much, ma'am. Sana po maulit itong ating panayam sa inyo soon as possible. Thank you very much po, ma'am. Thank you. Alright, ang ating Assistant Secretary Zarina Zara Loyola ng Department of Tourism. Hinggil po dito sa mga magandang kaganapan pagdating po sa ating tourism industry. So, ulitin ko, ang Pilipinas po, for the 7th consecutive time or 7th consecutive title, nakuha niya yung leading dive destination. Manila, City of Manila, 3rd consecutive world's leading city destination. Boracay, world's leading luxury island destination. In all, total, Philippines nanalo ng 6 na awards sa 2025 WTA o World Tourism Award Asia and Oceania Gala. Ito ginanap po sa Hong Kong noong October 2025. So yung ating mga overseas Filipino workers, yung Filipino diaspora natin, Filipinos living and working abroad, magpapasko na, ilang araw na lang, di ba? Kung pagbabasihan natin ng petsa ngayon, December 11, kung pagbabasihan natin yung petsa ngayon, December 11, meron na lamang tayong 14 days, no? Bago magpasko. Kaya ko po binabanggit yung date, kasi napapakinggan at napapanood tayo sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Siyempre, iba-ibang time zone po yan. Maaaring napapakinggan at napapanood nyo kami gabi dyan, sa Saudi, gabi, sa Amerika, kabaliktaran, sa US, kung umaga dito, gabi doon, sa Europe, iba rin ang oras. Kaya lagi ako nagre-reference sa oras at saka sa araw dito sa Pilipinas. So if it's December 11 today here in the Philippines, we only have 14 days to go before Christmas, December 25. So yung mga OFWs natin at mga Filipino diaspora, kapag kayo ay umuwi sa bansa at nagbakasyon, alam ko, you spend time with family and friends, Talaga naman, totoo naman yon. Pero if you have time and if you have the budget, yung tinasabing huwag kang maging dayuhan sa sarili mong bayan. Kung meron din naman budget at may time, marami ho tayo mga tourist destination na pwedeng puntahan. Manila, for example, nanalo ng Leading City Destination Award. So, ibig sabihin, marami makikita dito lang sa Manila. Punta kay Intramuros. May mga bago na siguro makikita sa Intramuros. Hindi lang yan. Pupuntahan namin ni Ares sa mga susunod na araw. Yung bago, di ba bago yun, yung Esplanade, yung Pasig River Esplanade. Maganda yun. No? Maganda yun. Nung una ko nakita yun, akala ko nasa ibang bansa ako eh. Sabi ko, ano ginagawa ko sa France? Maganda, may mga disenyo, mga design. Marami pong maganda na pwedeng puntahan sa Pilipinas. Hindi nyo na kailangan lumayo dito sa Manila. And of course, sa mga regions, pwede rin. Like I said, if you have time and you have the budget, after spending quality time with family and friends, siguro time na para bisitahin nyo naman. Huwag kayong maging dayuhan sa inyong sariling bayan. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo, maging sa ating international station, overseas station, Radio Pilipinas World Service. Ulitin ko po, we are being broadcast
napapakinggan at napapakinggan nyo rin po kami sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. 3 frequency po yan. 3 frequency yan. Mapapakinggan nyo yan. At yan po ay nagagawa ng himpilan sa pagkikipagtulungan ng United States Agency for Global Media or Voice of America. Ang transmitter po, facilities nila nandyan sa may Tinang, Tarlac. Nag-resume ang ating shortwave broadcast December 1. Alright? So tuloy-tuloy na yan, hopefully. Po. So thank you very much sa Voice of America o sa United States Agency for Global Media. And of course, maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa ating programa, ang ating Global na Tayo team. Sa Master Control, si Miss Emilio Junela. Sa ating Wirecast, si Hero. Sa ating live audio streaming, nandiyan si Leo. And of course, ang ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Paalala, please like and follow our Radio Pilipinas World Service Facebook page and subscribe sa ating Radio Pilipinas World Service YouTube channel. Again, maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Maraming salamat Pilipino, saan ka mang parte ng mundo naroon. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.